Good afternoon mga ka-study buddies. Sa video ito, pag-aaralan natin ang integer linear programming using or solving using POMQM software. Okay, so last time, ang pinag-aaralan natin ay we solve integer linear programming problem. So maximization model, branch and bound method, manual computation. Okay, so papakita ko na sa video ito kung paano natin siya i-solve or paano natin i-input yung mga data natin sa ating software application. Okay? So, balikan natin yung ating problem, which is ang ating problem ay si Wes Wallace ay kailangan daw mag-produce ng chandelier and ceiling fan na hindi naka-fraction or naka-integer. Okay? So, ito yung ating objective function and our constraints. Okay? So, input natin yan sa ating software. So, I hope meron na kayong POMQM software. Okay, so I suggest marunong kayong gumamit or mag-compute ng manual computation ng integer linear programming. Okay. Once na na-open na natin yung ating POMQM software, so punta tayo sa ating module 3. So kung hindi yan nakikita, okay, yung ating module 3, dito tayo pumunta sa tab ng view and i-check nyo yung module 3 and mag-a-appear na yung ating mga topic na napag-aralan natin. So this time, yung ating pipiliin ay linear programming with integer and binary variables. Okay. So dito sa linear programming, so ito ay good for maximization and minimization model dahil binibigay niya yung mga decimal. This time, kailangan natin ng integer na sagot na optimal solution. So click natin yan. Okay. So dito ay pwede natin ilagay dito ay Harrison. Okay. The number of constraints is 2 and number of variables is 2. Okay. Halos same siya nung ginagawa natin sa maximization model and minimization model. So pipili tayo ng objective. Since ang ating objective ay profit, maximize profit, so ang ating objective ay maximize. Then dito sa right side, meron ditong row and column name. So kung ano yung preferred niyo, it's up to you kung ano yung pipiliin niyo. Then click the OK. Then input natin yung mga value dito sa ating table. Okay? So 7 x sub 1 plus 6x sub 2. So 7 and 6. Okay? Again, pwede itong ma-edit. It's up to you kung ano yung gusto nyong ilagay dito. Okay? So dito is wiring and assembly. Okay? For our constraints number 1 o constraints number 2. Okay, for our constraints number 1, so 2x sub 1 plus 3x sub 2 less than or equal to 12. 2, 3, and 12. Again, ang ating symbol or ang ating sign for our constraints, naka-default siya ng less than or equal. Kung gusto nung, depende sa ating problem, kung ito ay naka-greater than, pwede po natin siyang ma-edit. Okay? For our constraints number 2, 6x sub 1 plus 5x sub 2 less than or equal to 30. Okay? $6, 530. Double check lang natin. Okay. Dito sa bottom part, meron dito pull down arrow saan nandito yung integer and real. So pag click natin yung integer, obviously bibigay niya yung integer
na optimal solution natin. But pag click natin or pinili natin yung real, so ang ibibigay niyang sagot dito ay yung may decimal. So mamaya papakita ko pag yun ang ginamit natin. So this time, integer tayo. Okay, then after natin ma-input yung mga values sa ating table, then click the solve button or yung ating icon dito sa may ribbon natin. Okay. So, same nung ating manual computation. So, ang ating x sub 1 ay 5 ang kailangan nating i-produce. Ang ating x sub 2 ay 0 with a total profit of 35. Okay. Then, kung titingnan natin yung ating graph, ayan, ito yung ating graph. Okay, same nung ating graph sa ating manual computation, pero dito hindi niya pinapakita yung mga constraints, yung mga additional constraints. Okay, so dito natin yan makikita sa ating iteration result, kung saan dito sa ating yung mga added constraints, ito yung sinasabi ko. Dito natin makikita yung mga additional dahil yung mga binabranch natin, kung saan nandito sa ating added constraints yung x sub 2 greater than or equal to 2 is infeasible. Ibig sabihin, meron daw tayong LP na nagawa na 7. Okay, yung ating level nagsisimula siya sa 0 hanggang 3 level. So, dito natin yan makikita. Okay. So, ito. So, ito po yung ating level 0 dun sa ating POMQM 0, then level 1, level 2, and level 3. Dito sa ating LP6 and LP7. Yan yung ating LP5 is infeasible solution kung saan yung ating x sub 2 is greater than or equal to 2. Ito po siya. Okay? So, pakita naman natin kung yung kanina, yung sinasabi ko. Kung ang pipiliin natin ay real. Okay? So, ang ipapakita niyang sagot ay merong decimal places. Ito yung ating optimal solution na unang na-compute natin sa ating LP1. Okay? Since ang kailangan nga natin ay integer, so kailangan nating ipiliin ang integer. So, I hope nakatulong ang video ito sa pag-solve or paggamit ng POMQM in solving integer linear programming problem. So, that's all.